Good afternoon, family. Good afternoon. 5:44. 5:44. Sunday, June 8, 2025. So, sa Biblia, meron pong mga aklat na hindi na kailangan ipaliwanag ng tao kasi nakasulat na rin dito yung paliwanag. Halimbawa ito, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Tapos andito rin po yung sagot nito, ang paliwanag sa talinghaga tungkol sa manghahasik. Marcos 4:1 hanggang 9. Ang pamagat nito, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at naupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhing nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang binhing iyon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami, may tig-30, tig-60, tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang mga may pandinig." So, ito yung paliwanag, no? Yung Marcos 4 pa rin, 4:13 hanggang 20. Ang pamagat nito, paliwanag ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ng iba pang mga talinghaga?" Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. Yung binhi daw po ay ang salita ng Diyos. Yung mga nalaglag na binhi ay salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Ulitin natin yung 15 . Ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang salita, inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong
nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tumanggap at agad na tinatanggap ito ng may galak, subalit hindi tumimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ulitin natin. Ito yung ang katulad ng binhing nalaglag sa batuhan at ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad tinatanggap ito. Ito ng may galak, subalit hindi tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal pagdating ng kapighatian o pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa may matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin o kaya'y pagkahumaling sa iba't ibang bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi ito nakapamumunga. Ibig sabihin, ngunit dahil sa alalahanin, ano ba yung mga alalahanin natin? Yung pagtatrabaho, pambayad sa utang, pambayad sa kuryente, dahil sa mga ganong bagay, nawawala ng puwang sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Kaya hindi ito nakapamumunga. Ano ibig sabihin hindi nakapamumunga? Hindi tayo nakakapagturo sa iba, nakapag-share. Wala tayong nahihikayat dahil sa ating kaabalahan sa mga iba't ibang bagay. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakinig at tumanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig 30, may tig 60, at may tig 100. So sana naunawaan po natin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.